Good evening to you all. First of all, my name is John Hubert M. Mabini, and for tonight, I'm going to discuss to you about the one of the numeration system, the ancient numerals. Ancient numerals recorded history of certain numeration system dates back to roughly 3,500 before Christ. The Egyptians are among these who have developed their own system. The Ringed Papyrus, a manuscript written in about 1650 before Christ, presents a comprehensive description of Egyptian arithmetic. The Egyptian system of numeration was based on pictures of objects. Some basic symbols of Egyptian systems are presented here. Dito makikita yung present na numeral natin, yung ginagamit natin ngayon sa ating pagsulat ng mga numero. At ito naman yung sa Egyptian numerals back nung unang panahon. Yung 1, yung Egyptian numeral, yung 1 nila, kagaya lang din nito pero may isang line din na nagre-represent ng 1. Tawag dito sa una ay vertical stop or stroke. Value nito ay 1 din. Yung ikalawa, heel bone. Ito value na ito ay equivalent to 10. And if kung mag-a-add kayo like 49, 4 na ganito tsaka 9 na vertical staff. And for number 3 naman, scroll or coiled rope. Parang 9 siya pero medyo weird. Tapos value nito is equivalent to 100. And next naman is lotus flower. Lotus flower, ito po ay parang tawag dito, flower base. Tsaka ito yung lotus flower. Tapos value nito is equivalent to 1,000. And for number 4 naman ay bent reed or pointing finger. Yung ito yung nakatayo, tapos ito yung kunwari kamay-kamayan sa relo, ganun. Nagpo-point siya. Ito yung sinasabing pointing finger kasi nakapoint siya sa gilid. Value nito is equivalent to 10,000. And number 5, burbot fish or paliwog. For short, isda na lang. Para hindi na mahirapan yung ibang hindi nakakapag-pronounce ng mga deep English or ganun. Isda. Ito yung drawing niya, tsaka value nito. Value nito is equivalent to 100,000. And sa last naman proceed tayo sa last. An astonishment, kumbaga, nagulat na tao, astonished nga di ba? Ang drawing nito, simpleng tao lang na may pagka sa guhit ng kanyang kamay kasi para dun ma-represent na astonished na parang nagulat. And yun nga, astonished man, and value nito is equivalent to 1 million sa ating numeral system. Sa present numeral natin. Ayun. So guys, for now, magbibigay ako sa inyo ng example kung paano nyo magagamit itong ancient numerals sa pag-add ganun. And paano magko-combine at paano mabubuo yung kumbaga equals ng lahat. And isang example muna, first example is number 49. 49.
Balik tayo sa presentation ko kanina na yung equivalent ng 10 ay ang Egyptian numeral na equivalent ng 10 ay ang heel-bone. At ito nga, ganun. Value nito is 10. Para maging mag 40, lagyan pa natin ng dalawa. I mean, tatlo. Dalawa, tatlo, apat na. Tapos, yung sa 1 naman, yung parang normal lang na 1, ilalagay na natin ng ika-siyam na beses. Parang ganito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ganun lang kasimple, guys. Tsaka, alam ko naman na madali lang to para sa inyo, sa mga nanonood, kasi pinagdaanan na nito yung iba. And sa next example, para mas clear pa sa inyo, 149 naman tayo. 149. Sa Egyptian numeral, yung sabi ko nga kanina, yung symbol na nagre-representa ng 100 is the scroll or coiled rope na parang ganito. Ganyan. Parang 9 lang din siya, pero parang rope na naka-lubid, gano'n. And ngayon nasulat na, ibig sabihin 100 na. Uulitin lang natin gawin itong nasa taas para ma-add natin. Ganun lang kadali, guys. 100 plus 40, apat na heel bone, and siyam na vertical staff or stroke. Ganun lang kadali, guys. So, yun lang, guys. Pwede ko naman hindi naubusin yung lahat kasi madali lang naman yun para sa inyo. Nakita nyo naman. Madali lang mag-add. Alam nyo naman mag-add. Ganun. And yun lang, guys. And I hope na yung iba dyan na wala pang alam sa ganito, may natutunan na ngayon. And thank you, guys. Yun lang. Peace out.